A great prophet has arisen in our midst, and God has visited his people. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus journeyed to a city called Nain, and his disciples and a large crowd accompanied him. As he drew near to the gate of the city, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. A large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he was moved with pity for her and said to her, "Do not weep." He stepped forward and touched the coffin. At this, the hearers halted, and he said, "Young man, I tell you, arise." The dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. Fear seized them all, and they glorified God, exclaiming, "A great prophet has arisen in our midst, and God has visited his people." This report about him spread through the whole of Judea and in the surrounding region. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good evening, everyone. Evening po. I am sure karamihan sa atin ay nakasalubong na ang isang libing. Kapag merong isang libing, ano ang ginagawa po ninyo? O kaya kapag yung libing ay dadaan sa inyong bahay, ano ang madalas na ginagawa? Kami po doon sa bahay po namin, kapag may dadaang isang libing, titigil po talaga kami. No? At kung nanonood kami ng TV, nakikinig ng radyo, papatayin po yun. At bilang paggalang po doon sa namatayan. And I am sure, mga iba sa inyo, ganyan din ang ginagawa. Kapansin-pansin din yung mga drivers. Kapag meron silang nakakasulubong naman na libing, anong ginagawa nila? Naguhulog sila, no? Naguhulog. There was a time, nagtanong-tanong po ako, bakit sila naguhulog? Yung iba sabi sa akin, donasyon daw sa patay. Paano kaya naging donasyon? Hinagis. Minsan nga, hindi na nga napupulot yun eh. Di ba, nahuhulog lang naman po yun sa daan. Kawawa din naman yung namatayan, mamumulot habang umiiyak. Ang hirap naman yata nun, no? Pero alam niyo po, meron akong nabasa tungkol dyan. At sabi, yung daw palang paghahagis ng barya ay bayad, iwas, disgrasya. Yan po yun daw yung sabi. Para daw hindi mamatayan, hindi madisgrasya, hindi magpakita yung patay sa kanya. So, naghahagis ng barya. Ilan lamang po ito sa mga nakikita o nararanasan natin. In our gospel for today, mayroon ding kasalubong na libing ang ating Panginoon. Ano ang kanyang ginawa? One thing for sure, hindi siya naghagis ng pera. Ano ang kanyang ginawa? He stopped, he looked, and listened. Stop, look, and listen. Si Jesus ay galing sa Capernaum. At doon sa Capernaum, makikita natin, nagpagaling siya ng maraming may sakit. At isa na nga rito ay yung katulong ng kapitan. Yun yung gospel kahapon, yun yung narinig, yun yung naalala. At kasama rito ang pagpapahayag ng mabuting balita. So marami siyang ginawa sa Capernaum.
At pagkatapos sa Capernaum, sabi nga rito, papunta siya sa Nain. At papasok na siya sa Nain nung may nakita siyang prosesyon ng libing. At anong ginawa ni Jesus? Yung iba marahil, iiwas sila. Alam po ninyo, para sa mga Hudyo, it's a bad luck for them kapag may nakakasalubong kang libing. No? Malas yun para sa kanila. Pero si Jesus, anong ginawa niya? Pwede naman siyang dumaan sa ibang daan, but what did he do? He stopped. He stopped. Tinignan niya ang nangyayari. At he did not only stop, tumingin din siya sa nangyayari, and he also listened. And there he realized, ang namatay ay isang batang lalaki. At ang may anak dito ay isang balo. No? Isang balo. Ibig sabihin, wala na rin siyang asawa. Patay na rin. Kaya nga po, kung titignan yung maigi, kawawa itong babae, itong balo, itong namatayan. No? Napakasakit para sa kanya ang mamatayan. Alam ko, ilang beses na ninyo itong narinig. Paalala lang. Diba, ang isang babae, isang lalaki, kapag namatayan ng asawa, ang tawag ay balo. No? Pero kapag namatayan ng anak, walang salita. Meron ba? Wala eh. Kasi you cannot capture the pain ng isang magulang na mamatayan ng anak. Because the ordinary thing is ang anak ang naghahatid sa magulang sa sementeryo. It's not the other way around. Di ho ba? Kaya alam ni Jesus na mahirap ang pinagdadaanan ng babaeng ito. So he did not only stop, look, and listen. Anong ginawa niya? At ito yung kinagulat din ng marami. Lumapit siya doon sa kabaong. At anong ginawa niya? Hindi lang siya lumapit. Ang sabi rito, he stepped forward and touched the coffin. Oh, iba yun. Sa mga Hudyo, hindi nila gagawin yan. Kasi para sa kanila, marumi yan. At kapag marumi yan, ikaw na humawak pati rin ikaw ay magiging marumi. Alam ni Jesus kung anong paniniwala ng mga Hudyo. Pero what did he do? Ginawa niya ang nararapat. Nagbigay siya ng pag-asa dito sa ina. And in the end, nabuhay muli itong anak. At sabi, young man, I tell you, arise, tumayo ka. Tumayo ka. Ngayon mga kapatid, tatanungin ko kayo, kapag tumayo ang bangkay, anong mararamdaman mo? Baka tatakbo tayo, no? Matatakot tayo. Alam niyo po, ito rin po yung nangyari. Sabi dito, fear seized them all. Natakot din sila. Imagine, patay, tatayo. Ang hirap naman nun. Pero, hindi doon natapos eh. They realized, they glorified God and exclaiming, a great prophet has arisen in our midst. Aba, hindi ito gawa ng demonyo, hindi gawa ito ng Diyos. Kamangha-mangha. Kung kaya't mga kapatid, kung ating makikita, patuloy na nagbibigay ng pag-asa ang Panginoon. Lalong-lalo na sa mga aba, mga namatayan, mga bata, mga may sakit. Jesus continued His mission. Marami siyang ginagawang kababalaghan. Nagbibigay siya ng pag-asa.
Itong nangyayari sa Ebanghelyo ay larawan ng mga pagsubok sa buhay. At sinasabihan tayo, huwag kang mag-alala, kapit lang, naririto ang Diyos. At sinasabihan rin tayo ng Panginoon, sana maging instrumento rin tayo ng pagmamahal niya, iparamdam din natin sa ating kapwa. Ang Diyos. Wag lang sana tayong tumingin, wag lang tayo sanang manood, wag lang tayo sanang makinig sa mga nangyayari. Jesus stopped, look, and listen, pero may ginawa siya. May ginawa siya after that. Kasi minsan ganun din tayo eh. Hanggang tingin lang, hanggang may malaman lang tayo. Pero tumitigil na tayo doon. Sana mga kapatid, let us be instrument of Jesus, giving hope to others, be bearers of His good news. Amen.